Good morning po mga kapone. Shout out po sa inyong lahat, sa mga viewers natin. And nandito po tayo sa may dulong Eastern Samar. At meron ho tayong isang bagong matutulungan dito na may karamdaman. Ayan, at kasama ko si Ate Ruby. Yo po, magandang araw po mga kaponi. Dito daw yung bahay. Opo. Let's go. Ang di ali mabalay. Hindi siya puli. Maupay nga aga. Hello po. Hain hiya. Nanay ka niya? Sige. Ligo ka muna. Okay lang. Ligo ka muna, nanay. Antayin ka namin. Sulaganin ka mo po. Opo, sige po. Sige, okay lang. Ayun, pagtanggal guys. Oo. Okay lang po. Sa loob. Okay lang ate. Maupay nga aga. Hello. Kumusta ka na? Hindi makurit ko kabutan. Ha? Nahihirap ang... Matutumba ka. Sa akin, kaya di ko man makontrol tak Diyos. Mauuntog. Ako talagang pili. Tama. Ikaw si Rodney. Opo. Si Kuya Rodney. Ilan na ang edad mo? Mga 25 na ako. Mga 25 ka na? Parang April 15. Oh. Malapit na ang birthday, ano? April 15. Birthday na litwara. Birthday na ito. Joke lang. Oo, panghanda na lang daw yung wala. Kumusta ka naman, Kuya Rodney? Nag-aantos pet makuwari. Pero nalaong pa ka. Sana mawasan pa. Okay na Tagalog? Oo, marunong ka mag-Tagalog. Oo. Sige, para maintindihan ng mga viewer natin. Ganyan yung paa niya naninigas ka po. Oh. Hindi niya makontrol. Anong nangyari sa'yo, Kuya? Nabundol po ako ng motor tsaka bike. Kailan? Nang 7 years old pa lang ako. 7 years old ka pa lang. Grade 1 pa lang. Hindi ka na nakakatayo, ganyan na lang. Pag umaga, pag kakagising pa lang, galing matulog. Nakapag-aral pa ako hanggang grade 4 lang. Hanggang grade 4. Pero di ko na natapos. Nakita ko yung message mo sa akin. Sabi ko, mapuntahan kita. Nangungulit na. Gusto kong makilala si Kuya Rodney. Halos, mas 17 years na yung nasugat. 17 years ka nang ganyan. Opo. Paano pag matutulog si Kuya? Hirap makatulog. Mahirap. May aibag siya eh. Joke ko. Masayahin si Kuya Rodney, ano? Yan ang panlaban ko sa stress. Oh. Nanonood ka ng vlog natin? Opo. Nanay, halika dito, nanay. Makausap natin si nanay kapon. Anong pangalan ni nanay? Telma po. Nanay Telma. Yung asawa mo, Si Ramon Senior po. wala siya dito ngayon. Wala. Andun sa trabaho. Anong trabaho mo naman? Wala. Ano lang sa anak ko nag-aalaga. Yung sakit din to si nanay, may diabetes at sa pulmonya, madalas tumuspital. Minsan, naghahanap ng trabaho. High blood. Kailangan naman ng anak ko ng suporta. Tapos, pag nagkakataon naman, sinusumpong ako doon sa trabaho, kaya napapahinto ako. Kailangan naman itong, suporta pang araw-araw, kaya pinipilit ko magtrabaho. Kaya ngayon, wala akong trabaho, kaya pinag-aanuhan ako ng mga anak ko, pinagbabawalan na magtrabaho. Kasi, nga daw yung sakit ko, delikado. Ano ulit yung sakit mo? Pulmonya po. Saka diabetic, at saka yung ulcer. Marami yung ko. Maraming sakit. May gamot ka na iniinom. Dati,
yung pag na ospital ako, binigyan ako ng gamot. Mm. Tapos sa ng doktor na kailangan daw dalhin ako sa Tacloban kailangan maispatan yung dito puso ko kasi minsan mayroon ng dugo na lumalabas. Ganun. Sabi niya, pero hindi naman libre pag sa Tacloban na. Sabi ko, yun na ang problema, sabi ko, kasi wala kaming financial na kakasapat sa sakit. Sabi ko, May karamdaman ka rin pala. Tapos ganito pa si kuya, yung anak mo. Oo, kaya pinipilit ko rin sa anak ko. Kaya nahihirapan din ako sa kalagayan namin dalawa. Ilan kayong nakatira dito sa bahay? 5. 5. Ako, 6 lang. 5 yung mga anak ko yung kasama ko dito. Nag-aaral sila. 2 yung nag-aaral ko, mga college na. Ayun nga, pinipilit ko na naman ulit ngayon magtrabaho kasi nga yung bunso ko, malapit na sila mag-OJT. Kailangan din niya yung pera. Yung asawa mo, anong trabaho? Yung kinukuha lang siya ng gawa ng bahay. At saka mayroon naman kaming motorpot. Ngayon, mahal na yung Gas. gasolina. Wala nang kita. Yung niya, sa isang araw, pang gasolina lang yung tira. Wala Kulang nang na sa kita, pagkain namin. Nagpagas nga kami dyan ngayon. Pamahal na yung 98 gasolina. na yung unleaded. Kaya nga, 2 piso na lang, 100. habang may kumuha sa kanya ng trabaho, sabi ko, magtrabaho ka na lang kasi motor po. Sa gasolina lang talaga yung mo. So si kuya, paano nagkaganito? Pwede mong ikwento sa amin naging umpisa nung na-aksidente siya? Siya, yung na-aksidente siya. Galing ako din sa ospital. Kasi nga, bago akong panganak sa bunso ko, operado ako noon. Ito naman, mahilig makipaglaro sa mga kaibigan niya dito sa may kalsada. Nung 7 years old siya. Oo. Ako naman, yung panganay ko, yung iniwan ko sa bahay para mag-alaga sa bunso kasi naglaba nga ako dyan sa may Atabay, Nandun ako naglalaba sa may Atabay, narinig ko yung tunog ng motor na parang pakakaiba. Dito sa harap ng bahay ninyo? Hindi, doon sa may harap ng dyan sa bahay na nandyan na, pangatlo. So, Tapos yung umakyat ako galing sa may Atabay, nakita ko yung motor, nandito na sa may tindahan, dyan sa kabila. Tapos, lakad ako ng lakad, naano ko na yung anak ko na nakadapa na sa gilid ng kalsada. so motor yung nakaano sa kanya? Oo, yung motor, Tinagbuhan lang. hindi ko yung mukha nila kasi naka-helmet silang dalawa. Pero yung natandaan ko lang kasi, yung babae buntis yun. Buntis yung babae, yung naka-backride. Nakita ko yun. Tapos ito naman yung anak ko na lang inano ko na lang na ibangon ko. Tapos yun, inano ko na lang siya dito. Tapos yung nakita nila na binuhat ko yung anak ko, umalis na sila. Hindi ko makita kung anong mga hitsura nila. Pati yung plaka ng motor, Hindi ko na tandaan. Para tingnan yung motor. Wala. Kasi nagkataon pa naman, walang mga tambay sa kalsada. Ito lang dalawang na kaibigan niya na naglalaro. Kasama ko yun, may babae kalaro ko. CCTV. Wala pa man noon. Kaya Kawawa dyan naman lang si siya Kuya. nag-umpisa. Tapos pagkahapon, nabangga naman ako ng bike. Ito yung balat sa loob ko. Nahulog ko sa kanal eh. So pangalawa yung bike na aksidente, iba pa yun. Nahulog din siya sa mataas na kanal. Hindi pa ganito yung kalsada. Yung dati pang Bumibili kalsada. nga ako ng fishbowl na pagtawid ko sa Pero nung nabangga siya ng motor, okay pa siya. Hindi pa pa siya ganito. nagkaganyan kasi parang dahan-dahan na siya
yung panginginig ng katawan niya. Hindi mo ipinagamot. Oh, hindi mo nadala sa doktor? Hindi ko na paagamot kasi kailangan naman na pag naipa-check up, kailangan may pera ka na kung mayroon iresita sa'yo na gamot, mabibili mo. Sa pagkabangga ng motor, hindi mo siya dinala sa doktor? Hindi. Oh, Hilot lang, pahilot. Ko na lang siya. Dapat dinala mo sa doktor. Kasi yung asawa ko din, yung nabangga siya, wala dito. Kami lang, nasa trabaho sa bukid. Nagtagal pa siya doon sa bukid. Pagdating, sinabi ko na sa kanya, parang nagkalagnat siya ng gabi. Ayun pala, yun na talaga kasi sa loob ng katawan niya ang may... Baka yung utak niya ang... Okay, kasi 2014, 13. May padoktor raw. Nagpa-doktor ka noong 2014. Opo, kaya naman bulig ka pala sa Borongan. Bulig ka, Blas. Oh. Anong sabi? May kukuno, ganap pa ka Manila pa. May kukuno, dystonia, may diferensya na ulo. Kailangan maoperahan. Nagsigat na doktor, nagsabi ang doktor nga, maghanda lang ko ng mga rabbit to 2 million daw. 2 million. Yung kailangan. para maoperahan siya. So may tama ang ulo niya. Oo, kaya daw, Na ano to? Na-scan? Yung ulo? Oo, MRI, ECG, Boronga, Tacloban po. Oo. Kaya ba talaga siya? Para siyang laging... ganyan yan eh. At saka parang... Nagano yung katawan niya? Naninigas. Oo. Dati Kaya nga, bago kami pa doktor, halos dalawang buwan, wala akong tulog eh. Ganon. Hirap na hirap talaga kami noon. Lagi kami, yung asawa ko, hindi na kami makapaghanap buhay. Dalawa. Dito ako sa kamay, doon siya sa paa. Para lang alalay ba sa kanya. Kasi Alalay. naninigas yung pa ako, di ko na maluptop pa. Hindi na siya makabalik. Lagi na naninigas sa katawan ko. Tapos yun na. Tapos yung namin sa pagkain, mga na lang. Sabi ko, ba't pa ako bigay-bigay. nabuhay nun eh? Halos dalawang buwan, wala akong tulog ah. Yun, nabuhay pa rin. Hindi pa naman pumapayag ang Oo, Nasa meron pang taas. misyon si Kuya Rodney. Kaya nandito ka pa. Fighter. Fighter yan si Kuya. 25, na sana to, binata. Oo. Kasi yung sumunod sa kanya, college na. Tapos yung pudo, college na rin. Oo. So dito, ikot-ikot lang siya, itong area na to. Matagal-tagal na hindi nakakalabas. Hirapan talaga yan. Hindi nga maarawan. Kaawa naman. Pero Paano laban yung, lang. paano yung pagkain mo? Sinusubuan. Hindi ka nahihirapan? Pagnguya? Nahihirapan minsan. Nagkakabo na siya, Mas madalas ako nabubulungan ba? magsukay. Dahil sa likod siguro. Sumakit chan ko, tapos lagi ako nagsusuka. Tingnan nyo Kaponi, naninigas yung paa niya. Naninigas talaga. Naninigas na malikot. Hirap na Tapos hirap yan. malikot. At saka pag ganyan malikot siya, manigas, hirap siya makahinga. Parang nababara yung niya dito sa pag naninigas. Ang tagal ng sakripisyo ni Kuya. Kung meron sana time na makapunta ka sa doktor para matulungan siyang... Dinarasal ko palagi, sana may makatulong. Pag pag sinusumpong siya, mas malala pang nakikita namin na galaw niya. Pinaplano naman namin ipapadoktor. Sabi naman ng asawa ko, nahihirapan siyang pag dinala, lalo kaming nahihirapan magdala sa So kanya. pag normal na yan sa kanya na parang naglilikot, normal na. Hindi na yan, kahit pag natutulog, paano? Tumitigil na. Tumitigil. Pag ganyan Minamasahe ko gising ka, naman yan. Minamasahe ko bago siya matulog. Parang nanlalambot yung katawan niya. Yung mga, mga Laman. ugat. Kaya humihina siya. Nakakatulog na. Masakripisyo lang talaga. Kahit nga tatay ko nun, sumawa na sa akin. Ba't hindi ka lang daw kunin? Hirap ka na eh. Anong sinasagot mo sa tatay mo? Anong sabi mo sa tatay mo pag sinasabi niyang ganun? Hindi sa'yo.
Napapadasal na rin nga, marami na kunin mo lang kasi. Hirap na nga ako, pahirap pa ako sa iba eh. Pag-araw ganyan siya, hindi ko Oo, malikot talaga. kanyang mga muscles. Kaya pag papunta sa CR, hirap din kami. Kasi binubuhat lang siya. Eh, pag ako lang dito ako sa shirt ko, may ihi, dumudumi. Kaya yung Nag-aantay na may mga trabaho ako talagang, minsan inuuwi ko yan dito pag tanghali. Para lang na ano po. Buti hindi siya lumalampas hanggang dito. Nahuhulog na yan. Yung bintana namin, 2 beses na yan nahulog. Ganon. Parang naaano na siya dahil sa lakas ng pagkikilos niya. Parang involuntary movement yung nangyayari. Ano, yung hindi niya gusto pero kusang Oo. yung katawan niya. kahit i-search mo lang yung sakit ko, dystonia or low back. Dami. Anong sakit mo? Dystonia or low back in Tagalog. Dystonia. Tagalog ay Low back. low bag. Bihira yung ganito, ngayon lang ako naka-encounter. Kaya Iba nga, yung iba mga seizure, Na mga parang epilepsy. oo, epilepsy. Kaya Itong nga sa'yo, nagtaka ako bakit nagkaganyan. walang tigil yung movement mo. Kapagod to. Nakakapagod. Kaya minsan, Ang pawis na ano pawis na si siya, Kuya. ganun. Parang hingal na hingal. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko na, Lord, pagod na ako. Tama na to. Sabi mo, mag-pray ka lang, kuya. May pag-asa pa. Hanggat tumingo, may pag-asa, di ba? Totoo yan. Kapit lang tayo Kaya kay sabi Lord. ko nga sa kanya, huwag kang sumuko kahit kami sa pag-aalaga sa'yo, hindi kami sumusuko. Hindi ka namin pinababayaan. So yung pagkain niya, normal naman. Mga kung ano yung kinakain niyo, ganun din. Walang pili. Oo. Pag mayroong bawal din sa kanya, pero pag walang-wala, kumakain na lang. Kasi sabi niya, hindi naman ako na pag Itong kumain. bukol sa ulo ko, dito Kanin nawala lang. yung mga pigsa. Bakit nagkabukol si kuya? Yan, mansan man lalaki. Kasi sa sahig yun. Ito bigay nga lang, binigyan to galing sa kumbinto. Kay nakita nila yung pagpunta dito. Mga nanunugo na yung ulo. Kasi nauuntog dito. Kailangan niya ng malambot na sapin dito. Ayan, binigyan din siya ng pinsan niya na sa Manila. Yun ang sapin niya. Nasa Ginagamit Manila. niya lang paggabi. Oo. May mainit pag-araw. Binigay sa kapatid pinsan niya na nandun. May trabaho, binigay sa kanya kasi nakita nila din. Dystonia ka po na yung sakit ni Kuya Rodney. Kaya Paki-google na la. search nyo na lang daw para malaman nyo. Pero ganun pa man, napaka-positive niya. Oo. Masayahin si Kuya. Kaya minsan nga, Nakangiti kahit kahit nahirapan. hirap na hirap, pakanta din siya. Sabi ko, sa akin naman, kahit hirap na, kumakanta pa rin siya. Sabi ko, Mahilig siya sa mga kanta-kanta. oo. Sabi Yun na lang yung... pero ako naman, umiiyak naman din ako pang naririnig ko yung kanta niya. Kasi pag lagi ko iniisip yung sakit ko, parang... Sabi ko, ang hirap pag may nakikita ganyan ng anak. Kalagayan, nahihirapan. Totoo. Kasi... Nahihirap sa inyo Halos kasi sa kayo yung 17 years. magulang. Sabi ko nga, paano yan pag hindi ko Kasi na din yung kaya inaalala ko mag-alaga. Tapos tumanda na ganyan yung lang mga siya magulang, lagi. wala sa akin mag-aalaga na. Hindi na kaya kahit nga ngayon, hirap pa sila akong buhatin. Lalo na ako din, Hindi na ako mabuhat ng nanay. sa katawan ko, mayroon din akong maraming iniingatan. Dahil sa sakit ko. Tatay ko nagme-maintenance din kasi high blood din eh. Napakalaking sakripisyo sa inyo, mama. Sa Kaya pamilya mo, nga. nangyari kay Kuya. Kung naagapan sana, medyo makukontrol Oo, pa ng kuya. siguro, ayun ang sabi ng mga kapitbahay namin. Nakakaawa si Kuya kasi. Kalagayan ni, kuya. Basta kaya mo yan, mag-pray ka lang. Yun na lang ang lakas ko eh, pray na lang eh. Pero yung iba tumatawa lang din sa kanya. Ayos lang. Ayos lang, Ayan ganyan mo ang sila. buhay, di ba? Ganyan lang.
Basta ikaw lumalaban ka kung anong meron ka man, kuya. Hindi naman nila alam yung pinagdadaanan ko eh. Totoo. Ano man ang kahilingan mo, kuya? Ayun lang. Bumalik at saka Normal yung bumalik sa normal yung katawan ko. May paggamot na naman. Sana yan. Nauunat mo yung kamay mo, kuya? Patingin. Ay, nakakabangon pa pilitin siya. mo. Nakakabangon pa. Dahan-dahan, ha? Ganyan. Pauntog ka doon. Manyas nga ako mauntog. Kaya nga, kalog na yan yung utak niya eh, dahil dito sa sahig. Okay, pag nauuntog, di Oo, ba? biglaan, kalabog na yung ano eh. Diretso mawawarit sakit, ano, kuya? Ayun. Tapos ng sakripisyo mo. Ang sakit ulit kagutom. Pakakaon, mas na. Parang pag nagugutom lang, pag kumakain, gumagaling ka. Wala na. So, hindi ganon yung kalagayan ni kuya. Grabe yung hingal niya sa kapag Pagod pagod yan. Pagod lang kayo ni sumusuko. Sabi niya, lagi na lang akong pagod, araw-araw, gabi-gabi. So, hindi ka masyadong nakakapag full time ng trabaho. Wala, Eh, oo. hindi naman siya pwedeng iwan ng buong araw. Hindi. Eh, pag nandun ako Hindi sa ako trabaho, makakain, hindi makakain yung kung nagtrabaho ako na naman, ito yung inalagaan ko. Pinupuntahan ko dito. Ito na namang ibinigay ng naging amo ko na para ano daw, kay manipis naman yung oo. Ito. At least meron na siyang phone. Mabigay-bigay lang. Mabigay. Hindi niya ginagamit pag-araw dahil mainit. sa gabi lang. Naiinitan siya. Kaya Ano, sabi, sa tingin mo, ano pa yung kailangan ni Kuya? Baka sakaling may makapanood na gustong tumulong sa kanya. Sa akin, kahit pang araw-araw pagkain lang. Pag araw-araw na pagkain. Anong pagkain ang gusto mo, Kuya? Ang favorite mo? Pag ako pinapili, marami yan. Marami. Katulad na. Kaya lang. Jollibee. Malayo ang Jollibee. Nasa Burungan. Babalik pa kami. hindi ka naman maisasama. Napaka makulit at saka masayahin niya. Pero kahit ganyan siya, minsan sumisigaw pa yan. Kanta-kanta siya. Mga alas 6, hanggat anong oras. Pero sasabihin ko na lang, kahit gabi na, pakanta-kanta pa rin. Paglibang basa, niya, kanta yan. Sample. Kala, sample Kuya Ron. Kahit sandali. Pagod kasi, hinihingal sila. Sige, kanta. Huwag na lang, kaya hinihinga ka sa likod niya. Dapat lagi siyang may bimbo. Para hindi matutuyuan yung likod niya. Kaya nga, yun. Hindi naman siya sakitin or Kasi Yung sipon, at saka ubo. Ito para naman to saan, nilagyan yung kahoy. hawakan ko pag tatayo. Mahawak. Ano kakatayo? Yung tumatayo siya, pero nagkakanda, ano lang siya, pinipilit lang niya. Makatayo. Kaya sabi ko, Nasanay na lang din siya. sabi ko, pilitin mo naman para hindi ka na lang laging nakadapa kasi masakit na yan sa likod. Hindi mo nagparas ka na kitakam. Okay, kung ano. Pero hindi siya matigas, kuya. Jadi nga sa. Ha? Ito. Yung paa mo. Parang iba na din yung paa niya. Mas mahaba yung isa. Oo. Hindi ang pantay. Hindi na pantay. Yung yung likod niya dito, bumukol yan ng malaki talaga. Kaya bali, kaya nataktarap. Akala ko nga yan na, Nauuntog kasi yung mga muscle niya dito eh, no? Pag bumabagsak. ito, lumubo yan ng malaki talaga. Ayan. Kaya balik daw to eh. Ayan. Mula nung ano siya. Oo. Yung bangga, yun ang nabalik. Kaya doon sa may mga anak na naglalaro sa kalsada. Hanggat Matuto na kayo maaari sa pag akin. oo. Pag halimbawa man na
banggaon na ng motor, tricycle, agad-agad ipa-doktor, di ba? Kasi chinecheck ang ulo niyan eh. Agad-agad dalhin niyo sa ospital. Kasi tingnan mo si kuya, hindi agad nadala. Sa gastos. Kumbaga ma-check lang yung utak niya kung walang naging damage yung katawan niya. Mas mahirap pag lumala eh. Kaya ngayon, ilang taon niya ng sakripisyo? 14 years, kuya? Eh, mga 17 years. 17 years? Wow. Anong gusto mong ulamin ngayong tanghali? Pakiala na. Malay natin may dumating mahulog eh. Di ba? May mga fairy godmother na naglalaglag ng blessing. Ano ka rin na ulam yan ah? Siyempre, fried chicken. Fried chicken. Parang, Oo. Kahit hindi Jollibee, basta fried chicken. Loud. Sige, bibili ka ng fried chicken, nanay, ha? Oo, meron naman dito yung mga hindi Jollibee, okay na yun. Basta prinito, kuya? nalala ko ngayon. Basta prinito, okay na yan, ha, nanay? Bibilhan mo ng fried chicken si kuya. Ayan, meron tayong mga Kaponi sponsor na nagpaabot ng pagmamahal para makatulong tayo kay Kuya Rodney. Ayan, thank you so much kay Tita Marie sa binigay niyo pong 1,000, kay Tita M 1,000 at kay Tita Mel 1,000. Kaya meron po tayong maibibigay dito na 3,000 pesos. Pambili ni Kuya ng pagkain. Oh, fried chicken. Pabili ka ka na vitamin. Vitamins bilhan mo. Tsaka yun yung stock niya ng pagkain araw-araw, nanay. Para hindi kayo mahirapan habang nagtatrabaho ka. Meron siyang extra na pambili ng pagkain. Maraming salamat na naghatagin. Maraming salamat daw po. Iya, kuya. Salamat ha yung tanan. Thank you. May Tatagaway ko na. puso na. Maawain. Kung pwede lang so talagang hindi man kaya ni kuya. Salamat sa kanila lahat. Salamat din sa inyo na kayo nakapunta kayo dito sa bahay. Ano kuya, Bugas. Bugas ang number 1 daw na kailangan nila ngayon. Lalo na yung bigas ngayon, mahal na rin. Sobrang mahal eh. Ayun na lang ang bahala dyan. Basta, ilan mo si kuya ng fried chicken. Yan yung wish niya. Tsaka gatas, vitamins. Yung sinasabi mong vitamins niya. Oh. Ano na lang. Thank you sa nagbigay ng tulong. Maraming salamat po. Thank you very much. Sana bigyan din kayo ng marami pang biyaya ng Panginoon. Tsaka Kasi mahabang nakatulong buhay. kayo sa anak ko. Sabi mas maparang yung nang bibigay kasi tumatanggap. Bakit mo nasabi yun? Sabi ng Diyos eh. Sabi ng Diyos. Nagbabasa ka ng Bible? Opo. Pero yun siyang Bible, dalawa. May alam kang verse na pwede mong i-share sa ating viewers? Look, 18:1. Always pray and never give up. Kaya para ganyan ka-strong ka. Lakas yung kanyang faith kay Lord. Always pray and never give up. Sana magkaroon ng milagro kay kuya. Kaya nga, sabi ko nga sa anak ko, magdadasal ka. Kasi kami din, mga magulang mo, pinagdadasal ka namin din na mapagaling ka na. Basta ano yung damit niyo noon sa pawis?
Kaya minsan wala damit araw-araw pag hindi nagpapadamit. Kaya, ano nga, nagkakasugat-sugat kasi. Pag, Oh, ito ang laki ng sugat. Ano yung sugat? Kalyo? na ano na yan, mga ano na yan dito sa sahig. Mm. Kalyo na yan sa kanyang kaiikot dito sa ano. Ito, mayroon na rin sugat dito. Yung sa may buto niya dyan. Siyempre kaya medyo mapayat man siya. Na ano siya sa sahig. Sabi niya, masakit daw pag ano yung buton niya sa sahig. Ayan, thank you so much po sa ating mga sponsor, kay Tita Marie, Tita Mel, at kay Tita M. Thank you po. Pagmamahal kay Kuya Rodney. Sana mas marami pang makatulong sa'yo sa mga pangailangan mong pagkain. At saka sana madala to sa doktor. Bigyan kayo ng yung, kahit yung pampakalma, di ba? Yun nga ang inaano niya. Sabi niya, dapat sabi niya, kasi lagi Kahit na lang yung ako pagod. pampatulog lang Yung, kasi hirap ako makatulog eh. ano ba yung Paggabi, hindi ka masyadong makatulog. sleeping pills. Hirap ako makatulog. Kasi yun ang gusto niya. Eh sabi naman ng iba, wag daw painumin kay bang hindi makayanan. Kasi, May dosage yan. oo. Dapat bago mo pa inumin yung may galing sa Check doktor. up muna. Kasi Yung doktor yung Ayun ang magre-receipt. lagi niyang inaano, sabi niya, gusto ko nang makatulog, gusto ko nang makarelax. Ibili niyo ako ng ganitong gamot. Sabi ko, inaano ko naman, bawal naman sa kanya daw. kailangan galing sa doktor. Bisita. Wag Siguro si kuya kung ano to kung normal, nakakatulong na to sa'yo. Oo, yung maliit pa to, mga 5 pa lang, mga 4. Mahilig na to magtinda-tinda. Yung isda. Isda na mumursintuhan. Tapos yung porsinto niya, bigay niya sa akin, ganito, pandagdag pambili. Yan ka po ni sa mga nais pong tumulong kay Kuya Rodney. Nandito po sila sa Barangay 1 dito sa Maydolong, Eastern Samar. Anong lugar to? Lubo. Lubo. Oo. Lubo Highway. Malapit lang to sa highway. Tanong-tanong nyo na lang para direkta, kung gusto yung direktang makatulong sa kanila, makita nyo si Kuya. Pwede rin naman sa mga malalayo, pwede nyo po akong i-message para ako na lang pong personally yung magdadala ng tulong ninyo. Sigurado pong makakarating dahil patuloy naman po tayo nag-upload ng video at makikita nyo yung ating charity work everyday para mas matulungan pa natin si Kuya. Yan, maraming salamat po muli at sana sa mga darating na araw magkaroon ng improvement si Kuya. Sa tatay, maupay ng adlaw ay doon yung tatay. Asa idol nga tatay. Idol ni mga tatay. Oh. Picture kami ni Kuya Rodney, sabi niya. Nag-request ng picture. Hain pipindot to. Marunong ka magpindot niyan? Ano cellphone nanay? Ko anak pindot. Naghahanap kasi. Dadadaman. Yan na lang yung libangan niya. Oo, Buti yan lang nakakapindot pa. Oh. Ako na ang magpipicture para hindi ka mahirapan. Hirapan na Wala, na ano daw, masugad ang mga akin yan. Papakura tatay. Kaya po. Tanggalin ko yung face mask ko. Okay, smile kuya. 1, 2. Isa pa. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Salamat. Nanonood to ng vlog natin, Ate Roby. Kaya alam niya yung mga tinutulungan natin. God bless you, ha? Oo. Sige. Nasubaybay ako lagi sa inyo eh. Nakasubaybay ka. Pag mayroon load, pero pag wala, load. nako. Nga di kami, kuya, ha? Bye-bye. Ato rin sila. Magpagaling ka. Salamat talaga ating bulig ha. Oo. Salamat sa iyo. Welcome. Thank you po. Kada nga di pangukitin alaro. Nangunguha daw kami ng alaro. Kay, Sabi kita Jollibee. Kasi yan, Panginoon pa. Alam niya yung mga ganon na. McDonald. mapasok pa naman din eh.